May mga taong hindi nakokontento sa kanilang itsura kaya humahantong sila sa pagpapakosmetic surgery. Ito ang pinakamadaling paraan na naiisip nila upang gumanda. Ngunit hindi biro-biro ang ganitong operasyon. Bukod sa ito'y nagkakahalaga ng malaking pera, hindi ka pa nakakasiguro na mabuti ang kalalabasan nito. Ngunit sa kabila ng katotohanang mahirap at masakit sa bulsa ang ganitong operasyon, hindi pa rin mapigilan ang pagdami ng taong gustong mag-undergo ng cosmetic surgery. I suggest kung ano yung mas practical na procedure sa kanila. Kunwari, uso kasi ngayon yung mesotherapy. Between mesotherapy and liposuction. Kung ikaw ay medyo, oo, may pera ka, pero kung gusto mo ng immediate and yung talagang mas makakatipid ka, we suggest liposuction better than mesotherapy. Kasi kung ang ipapa-mesotherapy mo, yung tummy mo. Kahit na siguro mag-6 session ka ng dire-diretso dyan, hindi biglang liliit dyan, hindi tulad ng liposuction. Na kahit na medyo mahal, yung time and cost na aaksayahin mo kung magpapameso ka sa lipo, makakatipid ka. Kasi in one sitting matatanggal mo lahat yung gusto mong patanggal. Ang meso balik-balik ka pa. Pag hindi ang mesotherapy kasi ang procedure niyan is 6 session, weekly session. Then pag hindi ka pa satisfied, you have another 6 session every other week. Nagpa-tummy tuck ako almost 2 years ago. Kasi yung tummy tuck, yun yung procedure na tatanggalin nila. Major operation yon. Kasi ako, malaki yung puson ko. As in, super laki. Tapos, sobrang excess yung skin. Tsaka yung, parang sag na siya. So, di ba naka-4 na pregnancies na ako. So, super, may extra akong skin dito na nakaganon talaga. Tapos, ang dami ng stretch marks na yan. Yun, napatanggal ko yun. So far, sobrang happy talaga ako kasi wala na naka-bulge. Although, syempre, kailangan pa rin after nun, mag-ingat ka pa rin. So, diet, ganyan, exercise, or meron akong sport na piniplay. Yun, kasi yun pa rin yung pinaka-importante to maintain. Sabi ng doktor, unahin daw nga yung ilong. Dati hindi naman ganito to. Malayong malayo sa ngayon at noon. Last 3 years na siguro. Tapos saka yung cheekbone ko, dati marami akong sa gilid, saka yung sa bibig. Medyo nakakahiya, sabihin natin, yung parang Diego siya dati. Oo. Ano pa po? Ayan, yung boobs ko, kaya lang, mga gamot lang, hindi siya silicone. Pero, Filipinos, pagka nag-start yan pagka nagpa-consult yan sa cosmetic surgery, you can tell na Filipinos are very vain. Kasi, meron akong isang pasyente na ang dami nang nagawang procedure sa kanya. Hanggang ngayon, balik pa siya ng balik. Kasi, ang sinasabi niya, once you start it, para bang you get addicted to it. That is purely vanity. Super. Ano naman yun? Yung vanity niya is, para bang, I can say na, siguro dapat, bukod sa cosmetic surgery, kung ganun talaga na, maganda ka na, namumroblema ka pa, siguro, bukod sa cosmetic surgeon, she has to consult a psychiatrist. Most all na obsessive-compulsive at saka yung masyadong obsessed sa the way they look are yung mga children who have experienced neglect and rejection during their childhood. Diba? We know for a fact that Filipinos value the physical attributes a lot. So therefore, if as a child they don't look so good, they don't win friends easily, sometimes even the relatives would reject them because they look ugly. So when they grow old, these people would try to do everything that they can to really improve the way they look. I think it's more of a sign of insecurity since, as I've said earlier,
if they have experienced rejection during childhood, when they grow old, if they want to remove that feeling of insecurity, they would, since they're already adults and they have already the means to improve their looks, then they would do everything that they could possibly do to improve the way they look. So they would go to cosmetic surgeons para mawala yung insecurity, because they believe that the physical attributes of a person value, parang malaki ang value na binibigay nila doon, because they believe that if you're beautiful, then you can easily win friends, you can establish more relationships with other people. O yun, sa sinasabi pa lang maganda na, di ba? Ang salitang maganda is maganda. Para sa akin, ang maganda, the way you carry yourself, and how to deal with the person, oo, magandahan na nun. Kasi pag alam mong maganda ka, masarap yung pakiramdam na maganda ka. So pag maganda, parang interesado silang kausapin, pero pag pangit, parang lahat ng reason meron sila para hindi kausapin or hindi entertain. So bonus na yun kung you have the looks, babae man or lalaki. Kahit sa lalaki, di ba, pag gwapo, tinitignan agad ng babae. Para sa akin, ang maganda, hindi lang panglabas na kaanyuan. Ang kagandahan, lagi itong sinasabi, di ba? Ang kagandahan ng isang tao, nagsisimula po yan sa inyong puso. Pag ang puso niyo po maganda, lumalabas yan sa aura niyo na kahit di kayo masyado maganda, mas gumaganda kayo. Kasi merong ibang maganda, pero salbahe naman, ang lumalabas na aura, yung kapangitan, di ba? Kaya masasabi ko na itong lahat tayo, may kanya-kanya tayong ganda na kailangan i-improve natin dahil yan yung binigay sa atin ng Diyos. Being vain, siguro ang good effect nun is that if you look good, people would really be doing more favors to you. You can easily win friends, you can easily have boyfriend or girlfriend kasi you look good. Di ba, we know for a fact, di ba yung Filipino people, unlike yung ibang foreign people, ang Filipinos kasi parang masyado yung value, binibigay natin value sa physical attributes. Hindi natin masyadong kinoconsider yung intelligence, yung mga cognitive skills. Ang una natin tinitingnan is yung physical. Ang tanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng kagandahan? Bakit gayon na lamang ito kahalaga sa maraming tao, lalo na sa mga Pinoy? Bawat tao ay nagtataglay ng kagandahan. Depende ito sa taong tumitingin. Ika nga, beauty is in the eye of the beholder. Ako si Marico Remperado, at ito ang istorya ng mga banidoso. Dahil sa bawat dokumentaryo, may nakatagong kwento.